Ay, mga sangkay, may bagong balita po tayo. Duterte at BBM, mag-uusap na nga ba at matatapos na ang sigalot? Hello, what's up? Mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga bago pa lamang po dito, makikita nyo yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Sa mga nanonood sa Facebook, ito saglit lang itong mga sangkay. May papagawa lamang po ako sa inyo. Sa mga nasa Facebook at nanonood ngayon, ito gawin nyo po. May makikita po kayong tatlong tuldok sa bandang itaas ng video na to. Kagaya po nitong sample na picture na ginawa po natin. Sa taas ng video, may makikita kayong tatlong tuldok. Pindutin nyo po yan. Tapos, i-click nyo po yung show more. Ayan po. Pag napindot nyo na yung tatlong tuldok, may lalabas na show more. Then, that's it, mga sangkay. Ganun lang kasimple. So, eto na nga guys. Pag-usapan mo natin itong tungkol po dito kay BBM at saka kay Duterte. Ito kasi mga sangkay ang balita ngayon. May nagpupush. May nagtutulak di umano na mag-usap si Duterte at saka si Marcos. At sa isa daw po itong pagtitipon. So saan kaya ito mga sangkay, no? Ibig sabihin mayroon pong pagtitipon na magaganap na itong dalawang to ay naroon. At panoorin po natin ang balita. Who wants war when we can talk things out, di ba? I mean, both camps are ready for war. Pwede na mag-away. Walang gusto ng gyera kung maaari namang mag-usap, lalo na kung nakasalalay ang kapakanan ng mamamayan. Ito ang target ngayon ng grupong Covenant for the Nation na pinangungunahan ni dating Presidential Anti-Corruption Commission, Chairman Greco Bellica. Nais nila na mag-usap at pagkasunduin ang nakaraan at kasalukuyang pinakamakapangyarihang leader ng bansa. Okay. So, pinupush nila Bellica na mag-usap itong si Marcos at saka si Duterte. Ang tanong, paano kayo nila gagawin yan? At ang napansin naman po natin, mga sangkay, no? Habang may mga parinig si Duterte, itong si Marcos po, wala naman po siyang reply na masama o kung anumang panglalait sa dating Pangulo, di ba? Ang madalas kasi naririnig natin bumanat itong si Duterte. Kay Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung sabi nila mabait daw talaga itong si BBM. Ayon po sa iba. Kaya daw po hindi ganoon siya hindi siya nagre-reply kahit daw po nung eleksyon, 'di ba? Or nung campaign season, 'di ba? May mga nambabato ng flyers sa kanya, hindi naman po nagre-reply o wala po siyang sinasabing masama. So parang ito rin po yung nakikita natin ngayon, mga sangkay eh. Pero itong problemang 'to dapat ma-resolve din talaga, ano? Mag-usap silang dalawa kasi total magkaibigan naman tong dalawang to, di ba? May pinagsamahan naman talaga. Pero kaya nga lang, may mga binitawan ng salita itong si Duterte. Di ba? Ang laki o ang tindi ng expose na ginawa niya. Nagbanta pa siya na na itong si Marcos, baka magaya sa tatay niya na napalayas dahil po sa EDSA Rebellion. Ito, tuloy natin. Na sina dating Presidente Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni Bellica ang maraming retiradong opisyal ng sandatahang lakas. Okay ito Mga dati daw pong mga opisyal ito ng Armed Forces of the Philippines. Hindi basta-basta. Philippine National Police, opisyal ng pamahalaan at religious leaders. Ayon pa kay Bellica, may formal ng komunikasyon na nakarating kay dating PRRD at PBBM para sa gagawing pag-uusap sa isang malaking pagtitipon. So ito pala yung magaganap, mga sangkay. May mga general, mga dating opisyal, siguro mga former general
former officials ng PNP and AFP, at may mga official din po, mga dating namumuno po sa ating bansa, no? So dito mga sangka, itong setup na to, dito po nila gagawin yung pag-uusap ng dalawa. Wala mo ba paano? Kasi itong si Duterte, mainit di ba? Mainit siya. Hindi po natin mabasa kung ano ang pwedeng kalabasan nitong pag-uusap. These things should be greater than our personal interest and personal feelings. Dahil buhay ng milyong-milyong Pilipino po na nakasalalay sa kanilang desisyon. Wala pang eksaktong petsa at lugar kung saan gaganapin dahil magpupulong pa ang organizing committee sa susunod na linggo para maisapinal ito. Dagdag pa ni Belica, si dating Pangulong Duterte ay nagpahayag na bukas siya sa nasabing hakbang. Oy! Bukas si Duterte. Okay ito eto mga sang, ang tingin ko lang naman, kaya po nag-amok itong si Duterte nakaraan. Kasi, dahil po sa ICC, di ba? Medyo kinabahan ata. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy, no? Ito muna. Para malaman po ng lahat, dito sa ating channel, wala tayong kinakampiyan o sinasambang politiko. Okay? Para alam lamang po ng marami. Ang hinihintay na lamang ay ang sagot ni PBBM. Si Congressman Sandro told me na the message, yun lang naman ang pakiusap ko na kung if he can consider to personally bring the message to his father, he confirmed na the message has been passed. So, ang mensahe daw po ay nakarating na kay Bongbong Marcos. Nakarating nga ba? Kasi di ba nga may mga haka-haka, mga sangkay na may mga agenda na hindi naman nakakarating kay BBM. May mga sumasalo. Tapos di niya pinaparating. Pero, hindi din Bata pa naman si BBM ang bata pa naman ni BBM para gulangan. So, magandang plano to nila Greco Belica kasi ako gusto ko rin itong mangyari na itong dalawang to mag-uusap. Alam nyo, just to be clear, no, bagamat wala na po tayong kinakampihan o sinasambang politiko, tayo kasi mga sangkay, sinuportahan po natin ang dalawang to. At sa awa ng ating Panginoon, panalo po natin yan. No, isa po tayo sa naging kabahagi ng pagkapanalo ni Duterte at Marcos. At sa tingin ko, itong dalawang to magkakaayos naman. Ang tingin ko lang talaga itong si Duterte, masyado pong napaparaning kasi siya sa sa ICC. Kinakabahan siya na baka isubo siya ni Bongbong Marcos. at this point, naantay na lang po namin ang sagot ng Pangulong Marcos. Pero may Okay. Si Duterte, okay na, mga sangkay. Okay na siya. So, ang hinihintay na lamang pong sumagot ay itong si BBM. Mr. President, ayan po, may panawagan sa'yo. Ano ba? Papalagan mo ba ito o makikipag-usap ka ba sa dating Pangulo ng Pilipinas na nagsabi sa'yo ng kung ano-ano? Depende na yan kay BBM. Ito naman si Bongbong, mabilis naman siguro ito kausap, no? Huwag lang haharangan. kumpirmasyon man umano o wala ang Pangulo, ay tuloy ang pagtitipon. Paliwanag ng grupo, wala silang parameters na itinakda sa magiging pag-uusap. Dapat lang anya na isang tabi ang pride, isyong political bilang mga statement dahil hindi naman ito ang mahalaga sa ngayon, kundi ang mga pangunahing isyu na dapat solusyonan ay ang problema sa ekonomiya, seguridad at iba pa. Kapag nagkabati umano ang dalawang dati at kasalukuyang pinuno ay damay na rin pati ang mga taga-suporta ng mga ito. Samantala, iimbitahan din anya ang iba pang matataas na opisyal ng bansa tulad ni Vice President Sara Duterte, pati ang kanilang mga pamilya. Iimbitahin po namin silang lahat, Baby Sara, si Speaker Martin, Senators, heads yung as to their position. Yun po ang mahalaga ron Position mo dahil God ordained yan So, punta ka ron. Plus all the heads of the religious organizations.
Naniniwala ang grupong Covenant for the Nation bilang mga mamamayan ay may tungkulin din tayo sa Diyos at sa bayan para magkasundo ang mga halal nating opisyal ng bansa. Santiamento, UNTV. Okay. So, ayun, mga sangkay. Ano sa tingin nyo? Okay ba itong Okay ba to na mag-usap itong si Duterte at saka si Marcos, mga sangkay? Hindi ko rin alam kung paano haharapin ni Duterte si Marcos kasi kung ano-anong binitawan kasing salita eh. Well, mas maganda maituloy itong pag-uusap. But what do you think, guys? Ano po ang inyong opinion tungkol dito? I-comment nyo po sa ibaba. At eto mga sangkay, meron pala akong Facebook group, no? Ito po ay, ito, pakita ko sa inyo. Ito po ay exclusive for solid sangkay lamang. Hukbong solid sangkay. Hanapin nyo lamang po ito mga sangkay sa Facebook, syempre. Hukbong solid sangkay, then mag-join po kayo at i-approve po kayo ng mga admin dito. But make sure na masasagutan nyo lahat ng tanong, okay? So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.